Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel, ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Sion. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Ano pat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo Israel na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol. Lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng dayuhan ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok. Mga bakahan ang makikita sa bawat burol, mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sino mang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok ng Sion. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isa pang kahulugan ng araw ng Panginoon ay ang araw ng paghuhukom ng Diyos. Ito ay ang huling labanan ng masasama at ng mabubuti. May isang lugar sa Israel na doon palagi nagtatagpo ang mga hukbo, ang mga armies sa kanilang labanan. Ito ay ang kapatagan ng Josaphat. Inilalarawan ang lugar na ito na siya rin ang magiging puok ng huling paghukom ng Diyos. Sa huling labanan, matatalo ang kasamaan doon sa kapatagan ng Josaphat. Paninindigan ng Diyos ang kanyang bayan. Tatalunin ang mga bansa na umaapi sa mga Hudyo, ang Ehipto at ang Edom. Inapi nito ang mga Hudyo, pero mananalo ang mga taga-Jerusalem at taga-Sion sa araw ng Panginoon. Ang Sion ay isang lugar sa Jerusalem kung saan nakatayo ang templo ng Diyos. Kaya ang Sion ay tumutukoy din sa buong lungsod ng Jerusalem. Kaya sinabi ng Diyos, ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Ang kapatagan ng mga tao ay ang kapanatagan ng mga tao ay ang Diyos. Maniwala po tayo na mayroong last judgment. Huhukuman ng Diyos ang lahat. Yan ay ang araw ng Panginoon.
sa ating lahat. Pero huwag tayong matakot sa last judgment. Ang araw na ito ay hindi lang araw ng parusa. Ito'y araw ng pagkampi ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya sa halip na matakot sa araw ng Panginoon, magsikap tayo na maging kakampi natin ang Diyos. Tapat siya, hindi niya pababayaan ang nabibilang sa kanya. Ipagtatanggol niya sila. Sa ayaw man natin o sa gusto, darating ang araw ng Panginoon. Hindi natin ito mapipigilan. Darating at darating ito. Kaya pagsikapan lang natin na ang araw ng Panginoon para sa atin ay maging araw ng kasiyahan at hindi kalungkutan. Kilalanin, mahalin at paglingkuranan natin ngayon ang hukom na haharapin natin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa matuwid mong pamamaraan at matuwid mong hatol. Nagagala kami sa iyo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.